Isampa na po ang kasong paglabag sa anti-hazing law laban sa dalawang nahuling suspect sa pagkamatay ng San Beda law student na si Marvin Reglos. Plano ring kasuhan ang 20 pang miyembro ng Lambda Rho Beta Fraternity, kabilang na ang pinuno o Grand Rowan na si Eduardo Escobar II. Narito po ang aking report. February 13, nang huling magkita sina Marvin Reglos at ang kanyang tiyahing si Eleanor Reglos del Rosario para mamasyal. Kakaalis lang ni Eleanor upang magbakasyon sa Amerika, pero agad siyang napabalik sa Pilipinas nang malaman ang sinapit ng kanyang pamangkin. Nagpunta kami ng mall, kumain kami roon. Yun ang last namin pagkikita, pati yung tatay niya. Yun na rin ang last nilang pagkikita. Pero si Marvin, mabait, wala akong masabi. Ang tiyuhin ni Marvin, puno ng panghihinayang. Nagtataka ako bakit dito sa law student pa nangyayari itong mga ganito. Dahil alam mo na, dapat na nakakaalam, unang nakakaalam sa batas. Dahil yun nga ang pinag-aaralan nila. Bakit nangyayari pa ito? Naisampa na sa Antipolo City Regional Trial Court ang kasong paglabag sa Republic 8049 o anti-hazing law laban sa mga miyembro ng Lambda Rho Beta Fraternity na sina Eric Castillo at Boji Yap. Bukod sa kanila, may 20 pa raw na posibleng isama sa asunto. Kasama na rito ang Grand Rowan o leader ng fraternity na si Eduardo Escobar II. Madadagdagan po yun at ang makakagawa lang po naman yan, yun pong piskalya, base sa mga ebidensyang papasok pa at maisusumiti ng pamilya. At base po doon, pwede po nilang amyendahan yung information. Lahat naman niya, suspect sila. Lahat sila suspect. At saka isa pa, ang Grand Rowan, ginamit yung sasakyan niya, di ba? Ilang basehan na para sampahan siya ng demanda. Naniniwala ang Antipolo Police na matibay ang testimonya ng mga hawak nilang saksi na nandun mismo sa pinangyarihan ng initiation rites. Sa aming matibay na yan. Bakit sir, ano nakita? Nakita niya yung pangyayari, siyempre. Bukod sa kaso, nanganganib ding mapatalsik sa San Beda College si Escobar at 30 pang miyembro ng kanilang fraternity. Hindi kasi kinikilala ng San Beda ang anumang frat sa kanilang eskwelahan. Sa aming student code, yung membership in any unrecognized group that employs or uses violence is a ground for expulsion. Kung mapatunayan namin after due process na member ka nga, we will implement yung aming student handbook. Umaasa rin daw ang eskwelahan na tutulungan sila ng mga estudyanteng matukoy ang mga miyembro ng Lambda Rho Beta Fraternity. We are also counting on the collective support ng buong student body. Kasi without the help of the students, hindi naman namin kakayanin mag-isa. Plano rin kausapin ngayong gabi ng San Beda ang 2 pang estudyante na kasama raw ni Marvin ng mahazing. Nauna nang itinanggi ng Lambda Rho Beta Fraternity na may hazing na nagaganap sa kanilang kapatiran.